Pang-araw-araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Disyembre 18. Mateo Kabanata 1, versikulo 18 hanggang 24. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Bago sila magsama ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaki matuwid at ayaw ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadala ay sa Espiritu Santo. At siya ay manganganak na isang lalaki, at ang pangalang itatago mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak na isang lalaki, at pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung inililiwanagin ay sumasa atin ng Diyos. At nagising si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. Paano maiangkop ang Ebanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Pagtitiwala sa Diyos. Katulad ni Jose, maaari tayo magtiwala sa plano ng Diyos kahit hindi natin lubos na naiintindihan ang mga pangyayari sa ating buhay. Matuto tayo magkaroon ng pananampalataya sa gitna ng mga hindi inaasahang sitwasyon. Pagiging bukas sa gabay ng Diyos. Tulad ng pagtanggap ni Jose sa mensahe ng anghel, maaari tayong maging bukas sa mga paraan kung paano tayo ginagabayan ng Diyos sa ating buhay. Ito ay maaaring dumating sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Biblia, o payo mula sa matatapat na kaibigan at leader espiritual. Pagkilos na may integridad. Inilalarawan si Jose bilang lalaking matuwid. Maaari nating sundin ang kanyang halimbawa sa pamamagitan ng pagkilos ng may integridad at pagiging makatwiran sa ating mga desisyon. Pagiging mapagpatawad at mahabagin. Sa halip na hatulan si Maria, pinili ni Jose na kumilos ng may habag. Maaari nating isabuhay ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng pangunawa at pagpapatawad sa iba. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Si Jose ay sumunod sa utos ng anghel kahit ito ay salungat sa kanyang orihinal na plano. Maaari tayong matutong sumunod sa kalooban ng Diyos kahit na ito ay nangangahulugan ng pagbabago ng ating mga plano. Pagtanggap sa mga hindi inaasahang responsibilidad. Tinanggap ni Jose ang responsibilidad na maging ama ni Jesus. Maaari tayong matutong tanggapin ang mga responsibilidad na ibinigay sa atin ng Diyos kahit na ang mga ito ay hindi natin inaasahan o pinaplano. Pagiging bukas sa mga himala. Ang kwento ay naglalaman ng isang himalang pangyayari. Maaari tayong maging bukas sa posibilidad ng mga himala sa ating buhay at makilala ang kamay ng Diyos sa ating pang-araw-araw na mga karanasan. Pagpapahalaga sa kahalagahan ng pamilya. Ang kwento ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pamilya at ang papel nito sa plano ng Diyos. Maaari nating pahalagahan at palakasin ang ating mga pamilya.